At continue na natin sa Genesis chapter 35. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Book of Genesis chapter 35 verse 3 to 4. Pagkatapos pumunta tayo sa Bethel at gagawa ako roon ng altar para sumamba sa Diyos. Tumulong sa akin noon nasa kahirapan ako at aking kasama kahit saan ako pumaroon. Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosan nila, pati na ang mga hikaw nilang ginagamit bilang anti-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy ng terebento malapit sa Shechem. Amen. Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Genesis chapter 35 verses 7 to 8. Sa islat po ito ni Sis Mary. For the meantime, ako po muna. Sabi dito, nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Bethel ang lugar na iyon sapagkat doon nagpakita sa kanyang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Makikita natin sa verse na ating binasa, yung mga panahon na tumakas si Jacob dahil sa alitan ng kanyang kapatid, no? Yung lugar na ito, same kung saan na naginip at na-encounter ni Jacob ang Panginoon. Yung may angel na akit panaog. Yon, so naalala niya yon kung saan niya unang na-meet ang Panginoon. Then, after 2 decade, masasabi natin 2 decade kasi 7 years, tapos may iba pang binago-bago nilapan yung kanilang kasunduan. Nagbalik siya sa same spot, nagtayo siya ng altar, pinasalamatan yung Panginoon. Ganun dapat sa buhay natin, no? Pag natupad na yung ating mga pangarap, dapat laging si Lord ang inuuna sa lahat ng tagumpay sa ating buhay. Nakita natin yung dahilan kung bakit si Jacob ay tumakas. Pero ganun pa man, pinapakita talaga dito sa kabila ng mga kasalanan, pagkukulang natin, nandun pa rin yung grace. Pinagpala pa rin si Jacob. Nakita natin kung paano siya iningatan ng Panginoon na dati tungkod lang yung dala, pero ngayon dalawang grupo na, no? Yung kanyang bitbit. So dito pa lang yung grace ng Panginoon ranas ni Jacob. Ganun din sa buhay natin, no? Di tayo deserve, pero patuloy pa rin tayong pinagpala ng Panginoon. So yun lamang po. Magandang araw. Magandang umaga sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 35 verses 9 to 11. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, Ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong mga lahi at sa kanila ay may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Book of Genesis chapter 35 verse 12 to 15.
Ang lupain na binigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo. Pagkatapos, umalis ang Diyos sa lugar na iyon, kung saan nakipag-usap siya kay Jacob, at nagtayo roon si Jacob ng batong alaala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 35 verse 16 to 23. Umalis sila sa Bethel nang sila'y malapit na sa Ephrata. Naramdaman ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, "Huwag ka matakot, lalaki na naman ang isisilang mo." Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni. Ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Ephrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng Tore ng Eder. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, at Zebulun. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 35. Yung napuntang verse po sa akin is verse 24 to 29. So, basahin po natin. Kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Kay Bilha, na alipin ni Raquel, si Dan at si Neptali. Kay Zelpa naman, na alipin ni Leah. Ang naging anak niya ay si Gad at Asher. Sa Mesopotamia, ipinanganak ang lahat ng ito. Namatay si Isaac. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay nasa 180 taong gulang nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inilibing na Esau at Jacob. Amen po.